Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 11 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:30 ng umaga. Medyo nalit ako kasi nga ang daming balita ngayon. Paggising ko ng alas 6 ng umaga ay napalitan na pala ang liderato ng ng Senado at yung eksena kay Bato ay siguro bukas tatalakayin ko yan ay ako naman ay hindi ako nababahala dyan sa ganyan yang ganyan yang palitan nila ang liderato ng Senado o yang ganyan may mga tensyon na ganyan ay kuwan yan ang pagbabatayan ko dyan yung Biblia, yung sinabi ni Jesus Christ na a house divided cannot stand. Sabi po ni Jesus Christ yan, a house divided cannot stand. Ngayon, itong Senado, kung nagbutuhan man sila at ito ang buod ng sasabihin ko bukas ay dahil lang sa impeachment trial ni Sarah. Pero palagay ko binayaran yan yung mga 13 yan at napansin tong iba, lahat ng bumoto may mga kaso, nakabinbin na kaso at mabibigat na kaso. Hindi po tatagal yan. Pero nga, a house divided cannot stand. Kung dinivide nila ang Senado dahil lang kay Sarah o hindi natin alam kung binayaran sila ay bilyonaryo si Sarah po Pwede niyang bayaran niyang 13 senador na yan o 10 o 7 senador na yan. I-divide mo yung 1 bilyon. Di ba? Kaya Kaya yan. Pero nga, a house divided cannot stand. Kung dinivide lang nila dahil lang dyan sa ayaw nila na may impeachment o yan ang kuman sa kanila ni Sarah, nag-away-away sila dyan ay hindi po tatagal yan. A house divided cannot stand. If Satan, sabi niya, will fight against itself, each kingdom will collapse. Sabi po ni Jesus Christ. Iyan din. Ako, inaasahan ko na po yan. Ang mangyayari dyan ay sanctuary magiging sanctuary ni Bato de la Rosa kasi hawak niya ang presidente Senate President. Pero hindi rin uubra yung ganyan. 6 na buwan siyang pinapasahod na wala sa dyan di ba? Mas lalo magagalit ang mga tao dyan sa ganyan. At ito nga binarikadahan na ata lahat ng gate dyan Sabagay, iisa lang naman ang gate dyan. Ang masasabi ko lang sa NBI o doon sa police na naka-assign dyan, mayroong doon sa itaas, yung helipad ang tawag namin. May helipad po dyan na pwedeng dadapo aywan ko lang kung existing pa ngayon yun. Pero nung ginagawa namin yan, nung nirenovate namin yan, 1998 ata, 1997, nirenovate namin yan Kurbi ng GSIS building, financial building ng GSIS. Kurbi, mayroon dong helipad doon sa itaas yan. Pero hindi ko nakita na ginagamit. Pero pwede talaga ini-inspection namin yun Alam ko na may helipad. Kaya yun lang baka kunin siya ng helicopter, aalis na siya dyan. Pero wala yan. Dahil nga may pagbabayaran sila May pagbabayaran po At ngayon nga pinakita ni
Sunny Trillanes, hindi ba? Ay ako, binasahan ako ng Miranda rights, hindi ba? Doon sa Senate Lands. Pwede talaga. Bakit hindi pwede? Ay kung aaristuhin ka, at ito ang maipapayo ko lang sa DOJ, kumuha na sila ng kwan dyan, yung natukhang, yung pamilya, magdemanda na sila. Idemanda na nila si Bato de la Rosa para mag-issue ng warrant of arrest ang isang judge. At huhulihin yan, hindi ba? Huhulihin yan. Kumuha na sila ay ang dami po 30,000 po ang tinukhang hindi ba? Ay baka may isa doon na mabigat talaga. Huhulihin yan Hindi ba? Kung ang hinihiling ni Robin Hood Padilla ay dapat ang warrant of arrest ay manggaling sa local judge, ayan, marami yan. At marami pa ang mag-volunteer dyan na huhuli. Dahil yung mga namatayan ay kung may mga kamag-anak yun na pulis, ay baka mag-volunteer yan Baka lang, katulad ni Trillanes, nag-volunteer siya kasi nanawagan si Bato de la Rosa. Hulihin mo ako, sabi niya Ay ayan, marami po ang mag-volunteer dyan, mga tao. Kahit na standby lang sila dyan o kaya ay mata. Pakinabangan din po kahit na mata lang o tagamasid. Ayan, maganda yan na naandyan na siya. Hindi na mahirapan hulihin, hindi ba? Naandyan na siya Kaya nga lang yung helipad dun sa itaas. May helicopter na pwedeng dumapo dyan Opo, dyan sa itaas. Kami kasi ang consultant isa ako sa consultant electrical at bandang huli hinawakan ko na rin yung mechanical, yung air conditioning nung ginawa yung Senate transfer. Nagtrabaho ako dyan mahigit 1 taon. Under ako sa C&D Consulting. Under kami kay Ramon Magsaysay Jr. Siya ang project manager doon dyan. Ngayon ay, yan nga hindi ako nababahala dyan. Normal lang yan para lumabas ang mga katotohanan. Lalabas yan Katulad yung si Loren Regarda ay talagang balimbing yan Hindi ba? Yung mga bilyar ay maraming kaso yan Kaya doon sila papanig kay Duterte kasi nga ay with impunity noon kaya gusto nila yan. Pero machichik sila ng taong bayan. Hindi po tatagal yan. A house divided cannot stand. Ayan po punta na po tayo dito dito sa topic ko ngayon. Ito si Harold Respicio nagtatanong, handa na ba kayo ibuwis ang inyong buhay kay Sara Duterte? Tinatanong niya doon sa meeting. Aywan ko kung doon sa baryo niya o doon sa bayan niya. Vice Mayor yan si Attorney Harold Respicio sa Reyna Mercedes Isabela. Vice Mayor siya ay tinatanong niya siguro mga tao kung handa na daw magbuwis ng buhay. Ay ang masasabi ko dyan ay bilang isang Kristiyano, bilang isang born again na malalim ang pagkaintindi ko ay kung namatay ka dahil sa kayamanan o namatay ka dahil lang sa isang tao, lalo na kung ganyan, kung pinaghahanap ng batas, hindi ba? Ay hindi ka pupunta ng heaven. Yan po. At karamihan po ng tao namamatay dahil sa kapirasong lupa. Ayan po o dahil sa kayamanan, nagkaunsihan, hindi ba? Nagpatayan. Ngayon, ang mga born again po, malalim po ang pag-unawa na ang unang papasok sa heaven, yung mga taong namatay dahil kay Kristo o dahil sa pagpalaganap ng salita ni Kristo o salita ng Diyos o kaya pinagtatanggol si Kristo. Yun po ang unang papasok sa kaharian ng langit. Yan po ang napag-aralan ko at
bibilisan ko na. Ay aywan ko, ano bang oras ako nag-umpisa? Kanina? Ay nako, hindi ko na alam. Pero hayaan nyo na, na, kwan, 10 minutes lang. Okay. Matthew 5:10, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Ayan po yung nagtrabaho para sa righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Sa kanila yung kaharian ng Diyos. Hindi ba? Ayan, ang una, blessed are those who are persecuted because of righteousness. O pinaglalaban kung ano yung tama. Dahil sa kanila daw yung kaharian ng langit. Okay? For theirs is the kingdom of God o of heaven. Ayan po, Revelation chapter 2 verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Sabi po doon sa Revelation, Huwag ka daw matakot sa mga suffering na darating sa iyo. Indeed, the devil is about to throw some of you in prison. Yan po, yung iba ibibilanggo nga Dahil lang sa yung paglaban, dahil lang itinataguyod nila ang righteousness o yung salita ng Diyos. That you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yung crown of life po dito ay yung buhay na walang hanggan. Ayan po sino po ang bibigyan yan? Yung mga nagtiis. Yung mga lumakad o yung mga naibilanggo dahil nilalakad ang righteousness. Ayan po hindi ba? Maliwanag po yan, hindi ba? Basahin ko lang ulit, Do not fear any of those things which you are about to suffer. Magsasuffer hindi ba? Indeed, the devil is about to throw some of you in prison. Ibibilanggo pa yung iba, sabi niya. That you may be tested. Matitesting ka hindi ba? And you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yan po ang sinabi. Ay sa 2 Timothy, ayan, itinaas ko na 2 Timothy chapter 4 verse 7 hanggang 8. I have fought the good fight. Sabi po ito ni Paul, si Paul po ang sumulat niyan I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up before me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. Ayan po, yung naghihintay kay Kristo na mag-appear, yun yun ang magkakaroon ng crown of life o yung buhay na walang hanggan. Basahin po natin ulit at ipaliwanag natin. I have fought a good fight. Lumaban ako sa isang mabuting o marangal na labanan, hindi ba? I have finished the race. Natapos ko yung labanan o yung dapat kong gawin. I have finished the race. I have kept my faith. Yung faith niya ay hindi nawala. Hindi ba? Finally, there is a laid up for me the crown of righteousness. Yun. Nung napagtagumpayan niya ay ayan nga, mayroon siyang crown. Yung righteousness ang tawag dito, Pero yun ay kanina crown of life Ay iba-iba po talaga yan Pero iisa ang ibig sabihin niyan. Which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Ayan po. Sino po ang bibigyan? Yung I have finished the race, I have kept my faith, I have fought a good fight. Ayan po, hindi ba? Pinili ko yan para maniwala kayo na ang unang papasok sa langit ay yung mga taong yung
ay sabihin ko na yung pinugutan ng ulo dahil kay Kristo. At yan ang mababasa natin dito sa Revelation 20 verse 4. At marami pong ganito, pero isa lang ito na pinili ko kasi wala tayong oras eh. 'Di ba? Pinili ko ito para maintindihan nyo na ang Diyos po ay fair. Opo. Alangan naman na papasok yung iba na hindi naman sila naghirap, hindi ba? Tanungin ko po kayo, very fair po ang Panginoon o hindi? Fair po At ito babasahin ko na And I saw thrones. Si John po ang nakakita nito sa Revelation. Ipinakita sa kanya ang mangyayari sa future eh. Pinakita sa kanya. Kaya naisulat niya ito. And I saw a thrones. Ano yung thrones? Yung mga upuan, hindi ba? And they sat on them. And judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who have been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. Ayan po who had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they live and reign with Christ for 1,000 years. Ayan po nakita ni John, iistorya ko muna nakita ni John yung mga taong pinugutan ng ulo, beheaded ay naandun doon sa langit. Hindi ba? Pinakita sa kanya. Pero this will happen in the future. Ay sino po ang unang pupunta sa langit? Yung nga pinugutan ng ulo ng dahil kay Kristo? Hindi ba? Ay pero yung timeline po dito ay hindi pa po judgment ito hindi pa Ito yung appearing of Jesus Christ, yung second appearing o yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. Ito bubuhay na sila Hindi ba? At mag-reign si Jesus Christ ng 1,000 years dito sa mundo. At sila ang sila ang mamamahala Yung mga tao na namatay dahil kay Kristo o yung mga pinugutan ng ulo. Pagdating pa lang ni Kristo ay na yun. Gagawin na silang buhay. Pero wala pang judgment. Wala pa. Kasi after 1,000 years, doon pa maibibigay yung judgment. Bubuhayin na yung lahat ng tao, pati yung mga hindi ligtas at hahatulan na yun after 1,000 years. Ayan po, Yan po. Ngayon, ay ang tanong po ni Atty. Respicio, na Vice Mayor ata ng Reyna Mercedes ng Isabela, handa na ba kayo, sabi niya, na ibuwis ang buhay nyo kay Sarah? Ay bakit mo ibibigay ang buhay mo dyan? Hindi ba? Ay paano yung gusto natin na makapunta tayo ng langit? Kung ibibigay mo ang buhay mo dyan, kalukuhan yan, hindi ba? Kalukuhan po yung tinatanong niya. Ay, pati nga siya bakit? Ayaw ba niyang pupunta ng langit? Bakit mabamatay ka ng dahil sa isang tao na pinaghahanap ng batas? Hindi ba? Ay pero ngayon baka babalik na yan si Sarah. Babalik na yan kasi nga ay iba na ang liderato mag-aarti na naman yan si Yan si Cayetano. Aywan ko kung anong gagawin yan. Pero mabubuko yan. Opo. Buko na yan. Buko na yan. Ngayon pa lang ang sinusulat ko doon sa YouTube ay a house divided cannot stand. Kung magdeklara man siya na hulihin yung mga NBI na gustong humuli kay Bato, ay malabo po yan. Malabo yan. Baka pati siya ay makasuhan ng obstruction. Kasi nga ipinakita ni Trillanes, ako kanya binasahan ako ng Miranda rights sa Senate lands. Pinakita niya.
ay bakit ba nagaganap yan? Kasi nga, ginawa nila kay Trillanes eh. Kaya, ibabalik yan sa kanila at mas masahol pa. Yan po ang inaabangan ko at doon ako naniniwala. Kasi nga ang sabi ng Diyos, whatever a man sow, so shall he reap. Kung ano ang iyong itinanim, tignan nyo po ngayon, si Sarah, bakit yung tax declaration niya, hindi, yung salin niya, bakit hindi niya malulusutan yan? Kasi ginawa nila kay Cyreno. Hindi ba? Tinanggal nila si Cyreno na wala namang korupsyon yun. Nagturo po ako ng halos 7 taon sa university sa Zambales. Ako ang kauna-una nagturo ng engineering doon. Third year sila. Isang buwan na yung mga nanay naandun sa kolehiyo at hinihintay ako. Ay, isang buwan na kanyang hindi pumapasok yung mga bata. Dahil wala magturo, ay ako magtuturo. Mga nanay ang kausap ko. Halos 7 years ako na nagturo dyan. Wala pong pira sa pagtuturo. Wala. Mababa pa nga ang sahod ko dun eh. Kaysa nung nagtatrabaho ko as a consultant, hindi ba? Consultant na po ako bago ako nagturo ng kolehiyo. Walang pira dyan. Pati nga chok, wala eh. Ako na ang bumibili ng chok ko minsan, yung kulod. Kasi nga, gusto kong maintindihan ng mga tao eh. Nung mga estudyante ko eh. Bakit nila tinanggal? Wala naman silang naipakita na nag-corrupt si Cyreno. Ay dahil lang hindi raw daw nag-submit ng salin nung nagtuturo. Ay ang tagal na nun. Ang tagal na nun at saka pinayagan na ng board yung ano ba yun? Yung selection committee na okay na kung last 7 years hindi na hanapin yan. Kasi nga mayroon namang iba na nag-apply na hindi naman nagtrabaho sa gobyerno. Paano mong hahanapan ng salin? Walang salin yun. To be fair, yung mga nagtrabaho sa gobyerno, pwede na 7 years na lang. Inapurbahan na yun. Pero, ay si Kalida, alam mo naman si Kalida, hindi ba? Kaya nga ganyan ang nangyayari kay Sarah ngayon. Yung salin ngayon, hindi lang triple, hindi lang 10 times. Mas mabigat ngayon. Bakit? Ay may mga anomalya eh. Hindi mag-uugma yung salin niya sa pira na pumapasok sa bangko niya. Ayan po, parusa po ng Diyos yan. At ano pa, yung kay Dilima, ibinilanggo nila si Dilima na wala namang, kaya parurusahan din sila. At yan na nga, uunahin siguro ito si Bato at saka si Bongo. Tapos susunod na yan si Sara. Ay si Duterte ay wala nang kwan yun. Wala nang hanggang siya na sigurong mamatay siya doon. Hindi ba? Yan po ang inaasahan ko. Yan po ang totoo na anong oras na? Pwede pa, no? Na hinihintay ko. Kaya hindi ako natatakot dyan sa nangyari dyan sa Senado. Wala yan. Kasi nga, ay 13 lang yan eh. Anytime, pwedeng magbago yan. O kaya, pag lumabas yung mga tao, ay delikado yan. At naranasan na rin natin yan nung panahon ni Irap, hindi ba? Umiiyak na si Irap. Umiiyak na, buksan nyo na kanya ang second envelope. Payag na ako, buksan na yan. Ay kaso naman, ay ang titigas ng ulo naman nila, yung mga senador noon, hindi nila pinabuksan. Pero umiiyak na rin sila. Nabuksan na yan. Ay, wala na. Yung mga tao, nabuwisit na, hindi ba? Bakit nyo hindi buksan ang second envelope? Wala sa karapatan nyo yan. Wala sa karapatan. Ako nga noon, nung nag-divide sila, ang inisip ko noon, bunagin na po ako noon eh.
A house divided cannot stand. Sabi kong ganun eh. Ayun na nga nangyari. Hindi ba? Oh, a house divided cannot stand. Hindi ba? I-divide nila ang house dahil lang sa second envelope. Wala sa karapatan nila yan. Ang karapatan lang nila is to acquit or to convict. Period na tayo. Pero, okay, palalampasin na natin yun. Pero after a while, habang tumatagal yan, yung mga nag-acquit, delikado po yun, hindi ba? At yan ang napansin natin kay Aquino Orita, TC Aquino Orita, at saka kay Kwan. Yung tatlo sila yan eh. Si Kwan, Nicky Cositing, at saka si Francisco Kitatad, hindi ba? Ang yabang, hindi ba? Let us divide the house, sabi niya eh. Kasi sigurado sila eh, na mayroon silang 11. Craven 11 nga ang tawag eh. Oh, natalo yung 10. Hindi ba? Oh. Hindi ako natatakot dyan sa ganyan kasi nga ay may Diyos eh. At nakikita ko na yung kamay ng Diyos ngayon ang gumagalaw na. Pag ang nagtestify na yung mga dating kasamahan ni Sarah, wala na yan. Pag ay nasa Biblia po yan eh. Nasa Biblia po yan. Oh. Walang kawala yan kasi ang magtestify yan, yung kasamang gumawa ng krimen eh. Lahat yan. Pati suot nga na baro, alam yan eh. Anong oras, anong sasakyan, paano mo bubuwagin yan? Ilan ang ibinayad, hindi ba? Alam yan eh. Kasama nga eh. Doon sa gumawa ng krimen eh. Lalo mong tatanungin yan, mas lalong lilinaw. Ganun po yan. Parang diamante, habang nililinisan mo, mas lalong kumikinang. Ganun po yan. Kaya hindi ako natatakot yan. Okay, nagsinit, kwan sila. Pero, aywan ko lang anong gagawin niya dyan sa impeachment. Pero alam ng tao, nagganyan dahil nga sa impeachment ni Sarah. Ay, alam yan. Ngayon, ano ang gagawin ni Kwan? Ni Cayetano dyan? Oh, noon, ang sabi niya, ano ba yung word na ginamit niya? Remand. Remand ata o remand? Remand, ano? Pero ay, wala naman yun, hindi ba? Hindi ba? Pinabalik niya yung impeachment doon sa lower house. O, pinabalik niya. Pero wala yun sa karapatan niya. Pero nga, iniba niya ang salita eh. Para kunyari ay, para, oo nga, no? Ganun po yan eh. Ang isang salita po, maraming katulad. Kaya hahanap sila ngayon ng salita na parang madidilyot o parang lilituhin niya mga tao. Ganun po yan si Cayetano. Lilituhin niya mga tao. Ay, abogado yan eh. O, sanay sila sa ganyan eh. Pero nga, ang katotohanan din ang masusunod dyan. At yung nga ang sinasabi ko sa inyo, yung ginawa nila kay Cirino, hindi lang 100 beses mangyayari sa kanila. Bakit? Ay may mga pira sila eh. Hindi ba? May mga pira sila. O, paano yan? Na yun ang gusto nilang ipasok sa kaisipan ng mga tao na ito si Cirino ay corrupt. Kasi hindi naglagay ng salin. Aywan ko lang kung nawawala yun o talagang hindi nag-file ng salin. Oh, kasi nga wala sigurong maisulat. Ganon po kami eh. Nung nagtrabaho ako sa university, ganon. Wag na tayong mag-submit. Wala naman tayong property. Ay nakikiusap yung kwan sa amin, yung personal department. Ay matatanggal ako sa trabaho. Sabi niya, kung hindi kayo mag-file kayo. Sabi, ay wala nga kaming isusulat. Pirmahan nyo na lang, sabi niya. Isulat yung pangalan yung pirmahan nyo na lang. Oh, ganun po eh. Kaya ayaw mag-file. Wala naman silang isusulat eh. Walang bahay. Oh, walang lupa. Tricycle lang. Bulok pa, hindi ba? Ay ganun po talaga sa probinsya eh. Hindi ba? Oh, pero nga, yun ang nakita nila ngayon dahil nga nawawala daw yung salin or cannot be located yung salin ni Cirino noon, tinanggal nila.
Pero hindi dapat ganun na ang magtanggal ay yung kasamahan nila. Mali yun eh. Sila ang nag-complain. Ano bang apelido nun? Yung babae, Teresita at ang pangalan nun, Teresita Castro ata eh. Sila ang nag-complain na hindi daw sila ay ginagalang. Si Sirino wala daw galang. Ay wala naman sa batas yun eh. Kasi nga kung ilalagayan sa batas na walang galang, ay subjective po yan eh. Maaring ang tingin niya wala siyang galang ay hindi pwedeng ilagay yun. Hindi pwedeng yun ang reason na hindi siya ginagalang, hindi siya binabati. Ay kalukuhan lang po yung ganun. Hindi ba? Pero nagawa nila kasi nga ay niluluko nga ang mga tao eh, hindi ba? Oh, pinaglululoko eh. Kaya yan ang babalik sa kanila. Yung salin nila ngayon ang magpapatunay na ngayon na sila ay kumukubra ng pira galing sa drug lord. Kaya nga, kumplito na yan eh. Pati yung sinasabi ni Duterte na I hate drug lords. Sabi niya, I hate drugs. Sabi niya, ngayon lumalabas, kumukubra sila ng pira eh. Sa mga drug lord. Ayan po. Kaya nga ganyan. Hindi ba? Pero bukas at ipagpapatuloy ko na lang bukas ito maganda ang tatalakayin ko bukas at muli mga kababayan, mga minamahal, ay bago po ako mag-umpisa ay nananalangin po ako sa Panginoon na sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom. At mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Marami po talaga na kuha ngayon na balita na maganda O sige po salamat po. Salamat po.